Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nasa aming studio ngayon si Ma'am Mirna Calio, nanay po ni Hector Calio, yung OFW na nakita ninyo sa umpisa ng programa na naroon ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. 2012 po, nagtungo ang kanyang anak doon sa Riyadh, si Hector. 2013, pinaalis ng amo ng walang sapat na dahilan. 5 taon na po, tago ng tago o TNT sa Riyadh. Umi-extra sa mga fast food chain upang may kikitain. Hindi agad humingi ng tulong sa embahada dahil gustong kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Expired na ngayon ang kanyang mga dokumento. Kausapin natin diretso, nasa linya na ba direct, si Hector Calio. Magandang hapon, Hector. Magandang hapon din, sir. Si Erwin Tulfo ito, kasama si Tolben at saka si Alex Santos dito po sa Kilos Pronto. So ano hong gusto ninyong mangyari? Gusto na ninyong makauwi? Yes, sir. Para makauwi na. Wala nang nangyari sa akin. 5 taon na. Oo, 5 taon na. May pamilya kayo rito, ano? May asawa, may anak, ano? May anak po, asawa rin po. Alright. At doon sa kanina, sinasabi, meron pa yatang panahon na sa 5 taon na yan, imbis na ikaw magpadala ng pera sa mami mo, ikaw ang pinapadalhan ni mami mo? Ako po, padala nila. Nako, sus Mario. Anyway, sige, sandali lang, Hector, gagawa natin ng paraan yan na Kilos Pronto. At para matulungan si Hector, nasa linya ng telepono, si Director Raul Hora Dado, Executive Director ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs o OMWA. Magandang hapon po, Director Dado, sir. Good evening po, Mr. Tulfo. Thank you po. Opo. Sir, ito na naman, alam niyo, wag ho kayo manawa muna sa amin sa araw-araw na lumalapit to kami sa inyo dahil araw-araw din tambak ang reklamo o hingi ng tulong ng mga kababayan natin. In this case, itong si Hector, sir, 5 taon ng TNT, tago ng tago sa Saudi. Finally, gusto nang umuwi, pero wala siya mga kaukalang dokumento, etc. Matutulungan po ba, sir? Opo, thank you po. Medyo common po yan sa mga kababayan natin dahil nga sa kailangan ng kumita. You can go to straight to the Philippine Embassy in Riyadh kay Conjen Arribas, si Irene. Sir, nasa linya siya. Pwede niyo kausapin, Director Dado. Sige po. Mang Hector. Yes, Good evening. Good evening. Opo, in your case po, medyo common po yan. Maraming ganyang kaso po na naintindihan namin dahil kailangan nyo kumita. Pwede po kayong tumuloy sa Philippine Embassy in Riyadh kay Conjen Eric Arribas, yung kabatchmate ko. I will call him para magpa-register po kayo doon as part of our amnesty program. Yo, kasi, sir, yung kaso ko kasi, sir, di ba takas ako, sir, galing ako Batamis. Takas. Bali isang araw ko ang biyahe ko nun, galing ako doon. Nung nagpatataho ako ng para sa amnesty program, ang gusto ko para makano ako ng visa, balikan ko daw yung dating pinanggalingan ko. Paano ako tasabi doon? Kasi doon ako nakulong Nakulong ako ng panahon na yun. Opo. Medyo malabo yung linya, pero pagka-intindi ko, wala na kayong visa, TNT na po kayo. So, precisely po yung amnesty program, para sa makatulad yun na wala ng mga visa, matigan ng travel document to go back to the Philippines. Kopya mo, Hector, pumunta ka na lang sa embassy kay Conjen Abis ba yun? Arribas. Eric Arribas po. Eric Arribas. Na-kopya mo, Hector, bukas sa bukas din? Yes, sir. Na-kopya. Alright, sabihin nyo na nakausap nyo si Director mismo, yung kanyang kaklase, Director Raul Hora Dado, at tatawagan din ni Director Dado mamaya-maya siguro si Conjen. So, punta na lang kayo doon bukas kay Hector. Ano po? Okay, sir. Alright, sir. Sige po. Maraming salamat po.
And Director Dado, sir, thank you for your time again with us this evening. Opo, thank you, Mr. Topo. Si Ma'am Nanay. Nay, Kumusta po? eto po. Kumusta po? Ito nga ho, yung papa niya, stroke. Kami pang nagpapadala ng pera. Oh, May and- 4 po siyang anak Di na ba? nag-aaral. Bali na, nagagawa natin ng paraan. Anyway, Nay, Ang sabi po niya, gawan ko ng paraan na makauwi siya. Kasi nasayang lang yung mga taon na wala man lang siyang naisuporta. alright, ma'am, ganito nga po, narinig niyo na mismo yung tiga-OMWA, pinapapunta siya sa embahada kay Conjen para maproseso na yung papeles, makakauwi ho siya. Siguro give or take, ma'am, mga 1 week or 2 weeks narito na yung anak niyo. Kasi, sir, pinagbabayad po siya ng 19,000 real Ma'am. ng company. Opo, pero meron po tinatawag yung amnesty program. Opo nga po. Nung pumunta po si Manong Digong, nalagdaan yung amnesty program na yan. Yun So, na nga, sir. pasok pa ho siya doon sa amnesty program. Ano po? Kaya nga, bukas na bukas, pumunta siya doon kay Pero- Consul General Arribas. Pero sir, bakit sabi dun sa agency, paano naman daw yung kailangan niyang bayaran sa alangan naman daw sila ang magbayad Ma'am, nun. ganito. Gobyerno sa gobyerno na. Ibig sabihin, ang gobyerno na natin ang tutulong. Itong programa na to, nasa istasyon din ng gobyerno. So, magtiwala ka na. Okay na. Huwag ka nang matakot. Kausap na natin yung kanina. Ha? Sinasabi nga, ma'am, dumiretso na siya sa, wag na niya muna pansinin yung Sa embassy agency. na po. Diretso na po sa embassy. Yung official na po mag-uusap. Ano po? Tulerwin, kasi siya, parang nag-aalala siya. Correct, correct. Ngayon, sinasabi, ginagarantiya na natin, ma'am. Oo. Ito'y gobyerno sa gobyerno na. ha? Salamat po. Hindi na yung agency. na. Wala na yung mamaya. Nako, pag nag-aaral si Tulerwin. Parang matulad siya yung 147 kanina umuwi. Parang ganun, may Oo. amnesty yun sila. Oo. Madali lang ho yun, ma'am. Okay? Okay.